Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 29, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 11, verse 19 to 27. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y naririto, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang inyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya mabubuhay muli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit may mamatay ay mabubuhay kailanman." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, marirealize natin na hindi naman araw-araw ay malakas yung ating pananampalataya. May mga araw na very hopeful tayo, pero meron din namang araw na parang hinahagilap natin yung pag-asa. Merong mga araw na hirap tayong manalangin. May mga araw na matatag yung ating pagtitiwala, pero meron din namang araw na ang laman ng ating puso ay puro tanong. At normal lang yun. Dahil ang nananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ka ng pagdududa, wala ka ng takot. Maging si Marta ay dumaan sa ganoong moment. Nang makita niya si Jesus, pagkatapos ilibing yung kanyang kapatid ni si Lazaro, anong una niyang sinabi? "Lord, kung narito ka lamang." Parang gusto niyang sabihin, kung nandito ka lang, di sana namatay yung aking kapatid. Sa likod ng mga salitang iyon, marinig natin ang isang damdaming pamilyar sa ating lahat. Yung panghihinayang. Ilang beses na rin ba nating nasabi sa ating sarili, "Sayang, kung mas maaga lang sana. Kung hindi ko lang sana ginawa iyon. Kung tinanggap ko lang sana yung pagkakataon. Kung hindi lang sana siya umalis. Kung naging iba lang sana ang nangyari." Yung panghihinayang o regrets ay mabigat dalhin. Dahil pakiramdam natin, wala nang magagawa. Sarado na ang pinto. Iniwan na tayo ng pagkakataon at imposible nang mabalik ang dati. Marahil, yun din ang naramdaman ni Marta. Para sa kanya, tapos na ang kwento. 4 na araw nang patay si Lazaro. Wala nang pag-asa. Pero makikita natin, doon nagsimulang kumilos si Jesus. Napakagandang paalala nito para sa atin. Maaring may mga pintong nagsasara sa buhay natin na hindi natin naunawaan. May mga plano na hindi natuloy. May mga relasyon na nasira. May mga pangarap na tila tuluyan ang nawala. At madalas ang tanong natin ay, "Lord, bakit late ka? Bakit ngayon ka lang?" Ngunit ang Diyos may kakayahang gumawa ng bagong simula kahit na sa sitwasyong akala natin ay wala ng pag-asa. Ang mga saradong pinto ay hindi laging katapusan. Minsan, ito ay paraan ng Diyos upang ihatid tayo sa pintong hindi nating inaakalang mas maganda. Kaya ang paalala ng Ebanghelyo ngayon ay hindi unawain agad ang lahat.
Ang paanyaya ay magtiwala pa rin tayo. Magtiwala kahit may mga tanong. Magtiwala kahit mga panghihinayang. Magtiwala kahit hindi pa malinaw ang direksyon. Dahil kung may isang bagay na hindi kailanman huli sa Diyos, yon yung kanyang kapangyarihang magbigay ng bagong pag-asa. At kung paanong binago ni Jesus yung pagluluksa ni Marta tungo sa himala, kaya rin niyang baguhin yung mga sayang at sana moments mo tungo sa bagong kwento ng kanyang biyaya. Let us pray. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa aming pagdadalamhati, sa aming pagkarito, sa mga tanong namin. Tulad ni Marta, madami rin kaming sandaling lagi naming sinasabi, sayang, hindi namin maunawaan. May panalangin na tila hindi mo sinasagot. May mga pangyayaring hirap naming tanggapin. Pero Lord, today, ina-affirm namin, gaya ni Marta, opo, naniniwala ako sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay, at ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amen. Kaibigan, may kakilala ka bang dumaraan sa pagdadalamhati, sa paghihintay, o kaya ay nandun pa rin sa regrets ng panghinayang? Ibahagi natin yung audio gospel na ito sa kanya. Ibahagi rin natin to sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, sa ka-office mates, kay schoolmates natin. Baka malay mo sa simpleng pag-share ngayon ay maging paalala ito na kahit tila tahimik ang Diyos, hindi siya kailanman lumalayo. Tandaan, ang himala ay hindi laging nagsisimula sa pagpapakita ng sagot. Madalas, nagsisimula ito sa pusong nagsasabing, Panginoon, nagtitiwala pa rin ako. Muli, ako po sa Gisang Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.